Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Sorsogon Region. Ngayon po ay Martes, August 26, 2025 at nangunguna sa ating mga balita. Ikalawang linggo ng Eskwela Kalusugan nagbigay ng serbisyo sa mga mag-aaral ng Surala. DOHCHD Sorsogon nagsagawa ng unang Hospital Week Summit sa rehiyon. DOHCHD Sorsogon nagsagawa rin ng third quarter wellness clinic para sa eye health. At isa pang eye health event, PHO South Cotabato at Sorsogon nagsagawa ng eye health summit. At para sa huling balita, Regional Sanbuga Awarding 2025 isinagawa sa rehiyon ng Sorsogon. Again, maayong buntag, bagong Pilipinas, maayong buntag sa imo diha. Tama ba yung aking Bisaya ba yung partner? Lara, ngayon ay August 26. Ayan, malapit na mag-September. Last segment po ng talakayan para sa ating kalusugan ngayong Agosto. Makinig na mabuti mga kalagayan ng ating pag-usapan ngayon TB Preventive Treatment. How are you, partner Lars? Ayan, gusto ko naman partner topic natin. Meron na tayong background, pero maganda ito kasi may pera Yeah, alamin natin yung mabuti ngayon ha. Dito lang po yung mapapanood nyo kami, o napapanood at napapakinggan nyo po kami sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jensen, at 96.7 Radyo Bandera Kita Pawang. Ngayong alas 11 na umaga hanggang pananghalian tayo mga kababayan. At live tayo, I guess, partner Dara sa ating official Facebook page na DOHCHD Sorsogon Development Center for Health Development Sorsogon. Yes, mga kababayan, pwede po kayong mag-message. You can comment, ask questions para masagot po natin. Ang programa po ito ay sa ating Department of Health Center for Health Development Sorsogon. Sa pamumuno po yan ng ating Director, Regional Director, Dr. Aristides Concepcion Tan. Ako po ulit sa Rodriguez, kasama aking partner, Large Banganto. Mapapakinggan niyo po kami ha. So, mag-take note po kayo para sa ating mga kababayan na gusto malaman pa tungkol sa tuberculosis. Dahil ngayong panahon na to, healthy ang may alam sa kalusugan. Wais ang makikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging pa-victim sa fake news. Tamang informasyon ang hanapin. Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa talakayan para sa ating kalusugan. Dahil gusto namin healthy kayo dahil bawat buhay mahalaga. Ayan, so mga kababayan, balitang kalusugan muna tayo bago tayo dumako sa ating talakayan. Para sa unang balita, ikalawang linggo ng Eskwela Kalusugan nagbigay ng serbisyo sa mag-aaral ng Surala. Umabot sa 458 o 458 grade learners mula sa 12 o 12 ang publikong paaralan sa Surala, South Cotabato, ang nakatanggap ng libreng serbisyong medical sa ikalawang linggo ng Eskwela Kalusugan. Ito po ay programa ng Department of Health Center for Health Development Sorsogon, katuwang ang DepEd Region 12 at Sorsogon General Hospital. Sa bilang sa ibinigay ng serbisyo mula August 11 hanggang 15, isang linggo po ito mga kababayan na pumunta kami sa iba't ibang elementary school ng Surala. Binigay po ang nutrition assessment, medical at dental check-up, vision screening, urinalysis at pamamahagi ng multivitamins. Layunin ng programa na matingnan ang kalusugan ng mga batang mag-aaral upang maging handa sila sa kanilang pag-aaral. Habang nagiging gabay din ito sa mga susunod na programa tulad ng school feeding, learning at suporta para sa
maglalakbay ulit upang pumarating ang ating mga grade 1 learners. Ano bang mga natutunan mo dun sa eskwela kalusugan? Makikita talaga natin yung tuwa ng mga magulang kasi ako bilang parents na rin. Nakakatuwa na meron mismo yung health na yung lumalapit sa ating mga mag-aaral. So, actually, meron akong nakausap doon partner. Sabi namin na, or sabi ng teacher na sana daw, hindi mo na lang kaya. So, ngayon kasi yung focus ng Actually, naging tinakal mga kababayan meron po tayo ng iba't ibang proyekto at iba't ibang aktibidad po ng DOH. Ito po kasi specific for grade 1 learners only. Kasi ang pinakapunto po dito kung bakit natin ginagawa, nag-gather po kami ng data, no? Para tuntukan po yung malnutrition ng mga bata. Ang kabataan, ang pag-asa ng bawat kalukuyan. So dapat mga ganung edad pa lang, na-assess na natin yung nutritional status nila, yung kanilang pamimig, yung kanilang mga ngipin, no? At iba't iba pa, para patuloy nila itong dalhin, no? Maging malusog sila. And yes, may mga holidays din tayo, partner Lara. Actually, andyan ang Healthy Learning Institution. Yan, mga teenagers naman yan, no? Yung kanilang tinututukan. And yes, nabalita natin last segment na meron na rin tayong mga curriculum, no? Sa ating kolehiyo, no? So, hindi na mga bata. So, ina-assess natin lagi ang kanilang mga nutritional status at kanilang mga kalusugan. Alam, partner lang, naman din ako, no? Kasi hindi na ako sa dental nag-assist na. So, nakita ko, mga kababayan, sa murang edad pa lang nito, ilang taon ba ang grade 1? 6 to 7 years, no? 6-7 years old, no? Sa murang edad nila, marami nang na-check na mga medyo malabo na yung mga mata. No, yung paningin. Ako, mga kababayan, natin yung ating mga paningin. Actually, ngayon, yung mga paningin na tayo dito sa eye, no? Eye health. Kasi ano rin kayo na sightseeing. Yes, sightseeing. At sa murang edad ng mga batang yun, may mga nakita na tayong malabo. Kailangan nang magkaroon ng classes o sa lamin. Ikaw, pag humarap sa kanyang okay, very good. Very good, no? So, dapat ka na ganyan. So, sa mga nanay dyan, ako, ingatan natin ang paningin ng ating mga anak dahil sa mga gadgets ngayon, computers, na paningin ng bata. Sa murang edad pa lang. Ngayon, mga kababayan, dumako naman tayo sa pangalawang balita. DOH Soxorgen nagsagawa ng unang hospital week summit sa rehiyon. Ininaos ng Department of Health sa Hospital Soxorgen sa pamamagitan ng Hospital Facilities Development Union. Ang naunang Hospitals Week Summit noong August 14. Dumalo rito ang mga hospital leaders at health professionals mula sa buong rehiyon upang ibahagi ang mga best principles, palakasin ang ugnayan at higit pang mapaunlad ang serbisyong pangkalusugan. Binigyan din ni Regional Director Aristides Concepcion Tan ang mahalagang papel ng mga ospital sa pagpapatupad ng universal care. Tampok sa summit ang pinakamabusay na practices mula sa iba't ibang ospital sa rehiyon tulad ng Medical Waste Treatment Facility, ISO at PGS Accreditation Journey, operasyon ng Public Health Unit at environmental resilience ng mga ospital. Layunin ng aktibidad ay taas ang kalidad ng serbisyong medikal at tiyakin ang mas ligtas at mas matapat na pasilidad para sa bawat mamamayan ng Soxorgen. So magandang balita, no? Ito, partner Lara, tinututukan natin ang best practices ng bawat ospital. Naku, mga kababayan, napaka-importante po ang role ng ospital, no, sa ating buhay. No? At hindi nakapag-cover tayo dun, partner Lara, no? Yes, partner, nakapag-cover tayo. At salit tayo sa actually MC tayo. Hindi talaga tayo kung ano yung mga best practices. Soxorgen General Hospital at saka yung Sarangani Provincial Hospital. Yes, at congratulations po, no, sa lahat ng mga achievement at best practices po ng ating mga hospital sa rehiyon. Mabuhay po kayo, pagpatuloy po natin yan para po sa kalusugan ng ating mamamayan. Sa pangatlong balita naman tayo, DOH Soxorgen nagsagawa ng third quarter wellness clinic para sa eye health.
Sinagawa ng Department of Health Center for Health Development SOCSARGEN sa pamamagitan ng Non-Communicable Disease Cluster ang third quarter wellness clinic activity na nakatuon sa vision screening noong August 18 sa Coronadal City. Pinangunahan ito ni Dr. Adimel Casiganggoso kasamang NCD team at katuwang ang iHealth team ng South Cotabato at Lions Club International. Layunin ng aktibidad na matiyak ang kalusugan ng mga mata ng mga empleyado lalo na't madalas silang gumamit ng computer. Kasama sa isinagawang serbisyo ang vision screening gamit ang Snellen chart, intraocular pressure test para maagapan ang glaucoma at katarata at pagbibigay ng personal na payo mula sa optometrist hinggil sa pangangalaga sa mata. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng pangangalaga ng paningin bilang bahagi ng Sight Saving Month ngayong Agosto na may temang mga matay alagaan para sa maliwanag na kinabukasan. Yan ay Health Summit mga kababayan or clinic quarter wellness clinic para sa eye health. Ikaw ba, partner Lara, kumusta ang iyong mga paningin? 2020 ka pa rin ba? Yes, partner. No. Ayan, partner, nakapag-witness tayo ng kanilang activity sa wellness clinic kasi binibigyang halaga talaga yung ating mga empleyado sa DOH. Kasi kahit ako, partner, talagang minsan hindi ko na napapansin, dire-diretso na yung paggamit ko ng computer. Hindi ko na mapansin na kailangan palang i-rest yung aking mga mata. Ayan, so magmula pagkabata hanggang mga bata natin, mga kabataan natin, at kahit anong edad ka pa, alagaan mo yan dahil sa totoo lang nabubuhay na kasi hindi tayo mabuhay nang wala ng cellphone, na wala ng computer. Pero sana magkaroon tayo ng kumbaga parang time out, na hindi mo na ako mag-cellphone ng ilang oras. Ako rin lumalabo kasi yung paningin ko kapag matagal ako nakababad sa screen. Nako, kaya pinagpapahinga ko yan. Yung so, biglang pagluha ng mata, may explanation pala yan dyan, partner. Ayan, correct, no? So, napaka-importante na sa tingin nyo pag nalalabo na, masakit ang inyong mga mata. Nako, pumunta po sa pinakamalapit na health center. Sa pang-apat naman ng balita, PHO South Cotabato at DOH CHD SOCSARGEN nagsagawa ng iHealth Summit. Idinaos ng Provincial Health Office South Cotabato katuwang ang DOH CHD SOCSARGEN ang iHealth Summit noong August 22 sa Coronadal City. Kasama dito ang Optometric Association of the Philippines South Cotabato Chapter. Pinangunahan ng aktibidad ni Sandro Casado, Marifort Rafael at Dr. Adimel Casiganggoso ang kanilang unit head. Sa ilalim ng temang mga matangay alagaan para sa maliwanag na kinabukasan, ipinaalala sa publiko ang kahalagahan ng pagpapatingin sa espesyalista ng mata kahit isang beses kada taon upang maagapan ang mga posibleng problema at sakit sa paningin. Naku, usapang paningin talaga. Yes, partner. Pinapahalagan talaga natin to. So sabi nga, at least once a year nakakapagpa-check up tayo. At naku, kung sa tingin mo kailangan mo talagang magpatingin at magpasalamin, na gawin natin yan. Pero bago yan, dapat i-prevent muna natin, na lumabong ating mga mata. And para sa ating panglimang balita, o ating huling balita, Regional Sandugo Awarding 2025 is sinagawa sa SOCSARGEN. Nako, Sandugo Awarding, dugo, Mahigit 1,000 delegado, napakadami mga kababayan mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa SOCSARGEN ang dumalo sa Regional Sandugo Awarding 2025 na pinangunahan ni Dr. Vina D. Fasinabaw, ang ating National Voluntary Blood Services Program Coordinator ng ahensya noong August 20. Ang Sandugo Award ang pinakamataas na parangal na ibinibigay sa mga lokal na opisyal ng atibong pagsusuporta sa Voluntary Blood Donation Program upang matiyak ang sapat at ligtas na supply ng dugo sa bansa. Layunin ng seremonya na magsilbing inspirasyon sa mga LGU para magpatuloy sa pagbibigay ng dekalidad, ligtas at makataong serbisyong pangkalusugan bilang bahagi ng pagpapatupad ng Universal Healthcare. Muling binigyang diin sa okasyong ito ang kahalagahan ng Republic Act 7719 o National Blood Services Act of 1994 na siyang nagpapalakas sa abdubakasiya para sa voluntaryong pagbibigay ng dugo. Voluntary blood donation, mga kababayan, napaka-importante po ito para sa pagdudugtong ng buhay ng mga nangangailangan. Ako dati before partner Lar, part ako ng Red Cross sa Las Piñas, and talagang gumagawa kami ng bloodletting
regular. At marami nga tayong nakukuha at nakakatulong talaga ito para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng dugo. Ikaw ba, may insidente pa sa buhay mo na nakapag-donate ka or kinailangan mo ng blood donation? Ako malaking pasalamat ko sa mga taong nagdo-donate kasi isa po ako sa nabigyan ng dugo. Ilang beses na din akong naabunuhan ng dugo. At talaga? yes, partner. Kaya naman nagpapasalamat po tayo sa ating mga mamamayan na nagbibigay ng dugo para matulungan po yung mga taong nangangailangan. At isa na po ako doon. Yay, nako. Congratulations po sa mga awardees natin sa Regional Sandugo Awarding 2025. May higit 1,000 no ang mga dumalo at I think nag-cover kayo doon no sa event na yan. Ayan, so mga kababayan, tandaan natin, ang dugo ay sumusimbolo ng buhay. Kung wala kang dugo, wala kang buhay, no? Kaya napaka-importante po, no, na pasalamat tayo sa ating mga heroes na nagdo-donate ng dugo. And we encourage everyone na huwag magkasakit, maging healthy. You could donate blood at mas malusog, mas malusog din tayo kapag nagbibigay tayo ng dugo. May mga kriteriya mga kababayan ha, tanungin natin yan sa mga bloodletting activities natin para makapag-donate tayo at makasangguni rin tayo sa mga ospital, no, kapag kailangan natin ng dugo. Okay, dyan po nagtatapos ang ating balita. Dumako naman tayo sa ating health program. Satid po yan ni Partner Lara. Ayan, punta naman po tayo sa ating August 2025 health programs dahil ang August ay National Family Planning Month. Gusto mo bang magkaroon ng malusog at masayang pamilya? Gusto mo bang magkaroon ng sapat na panahon para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay? Ang family planning ang sagot. Tara, usap tayo sa family planning. Ito ay hindi lamang para sa mag-asawa, kundi para sa buong pamilya at sa ating komunidad. Para sa libreng impormasyon at serbisyo, kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center. Dahil sa family planning, panalo ang pamilyang planado. August is National Breastfeeding Awareness Month. Isulong at suportahan natin ang pagsasagawa ng eksklusibong pagpapasuso ng mga babies mula sa kapanganakan hanggang 6 na buwan at ipagpatuloy ang pagpapasuso na may pagkain mula 6 na buwan hanggang 2 taong gulang o higit pa. Sama-samang itaguyod ang tamang kaalaman, kalinga at ligtas na pagpapasuso para sa lahat ng mga nanay. Ngayong Agosto ay Sight Saving Month. Mga matay alagaan para sa maliwanag na kinabukasan. Pagkonsulta, i-practice yan. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin A tulad ng carrots, kamote, kalabasa at malunggay. Mabuti ring magkaroon ng hobby tulad ng basketball at iba pang sports para makabawas sa iyong screen time. Para sa karagdagang impormasyon, konsul tayo sa eksperto sa pinakamalapit na primary care provider mo. And also, August is National Lung Month. Naku, alam mo ba na ang paninigarilyo at ang second-hand smoke ay ang mga pangunahing sanhi ng mga sakit sa baga? Huwag nating hayaang sirain ito ang ating kalusugan at ng ating mga mahal sa buhay. Itigil na ang bisyo at ilayo ang iba sa sakit at perwisyo. Mag-ehersisyo, kumain ng masustansya at iwasan ang mga polusyon. Hanggang ginhawa kapag healthy lang sa ang buong pamilya. Mahalaga ang kalusugan ng ating mga anak. Huwag nating kalimutan ang pagpapabakuna. Dagdag proteksyon ito laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaaring makaapekto sa kanilang kinabukasan. Kaya't inaanyayahan namin ang lahat na bumisita sa inyong pinakamalapit na health center at alamin kung ano ang mga bakunang kailangan ng inyong mga anak. Tandaan, ang kalusugan ng kabataan ay kalusugan ng kinabukasan. Suportahan natin ang National Adolescent Immunization Month ngayong Agosto. At yan ang ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Agosto. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Leia.
Thank you, partner Lara. At sabi nga natin, no, makinig po na mabuti para alam natin kung ano-ano yung mga dapat nating alagaan sa ating kalusugan. May mga iba't ibang health celebration po tayong ginaganap. Pero buong taon po yan, dapat alagaan ang bawat parte ng ating katawan para sa mas malusog na kinabukasan. At ngayong araw, no, pag-usapan natin mamaya ang tuberculosis preventive therapy or treatment para po of course, para maalagaan po ang ating mga bagat, alamin pa kung ano yung mga kailangan nating malaman tungkol sa tuberculosis preventive therapy. Now, commercial break muna tayo mga kababayan. Muli po magbabalik ang talakayan para sa ating kalusugan. August is a National Breastfeeding Awareness Month. Isulong at suportahan natin ang pagsasagawa ng eksklusibong pagpapasuso ng mga babies mula sa kapanganakan hanggang 6 na buwan at ipagpatuloy ang pagpapasuso na may pagpapakain mula 6 na buwan hanggang 2 taong gulang o higit pa. Sama-samang itaguyod ang tamang kaalaman, kalinga at ligtas na pagpapasuso para sa lahat ng mga nanay. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Gusto mo bang magkaroon ng malusog at masayang pamilya? Gusto mo bang magkaroon ng sapat na panahon para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay? Ang family planning ang sagot. Tara, usap tayo sa family planning. Ito ay hindi lamang para sa mga mag-asawa, kundi para sa buong pamilya at sa ating komunidad. Para sa libreng informasyon at serbisyo, kumonsulta na sa inyong pinakamalapit na health center. Dahil sa family planning, panalo ang pamilyang planado. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Magandang aga sa inyong tanan. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Muli po nagbabalik ang talakayan para sa ating kalusugan. Good morning, partner. Handa ka na ba para sa topic for today? Yes, partner. Handa na tayo sa ating topic for today. Ano nga ba ang ating topic for today, partner? It's TB preventive therapy or Kasi preventive ano din treatment. ngayon, partner? National Lung Month. Yes, alam mo ba at National TB Day din sa August 19. Ayan, August 19 po kasi ay National TB Day natin at kailangan nating ipagdiwang at alalahanin ulit ano-ano nga ba yung mga preventive natin para po sa sakit na ito. Again, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section. Live po tayo sa DOH Center for Health Development, Sorsogon Region. At kayo po ay nakikinig sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jensan, 96.7 Radyo Kidapawan. So, ngayon po, pag-usapan natin ang tuberculosis. Pero bago po yung ating TPT, ayan, may tinatawag na kasi tayong TB preventive treatment, no? Bago yon, alamin muna natin, ano nga ba ang tuberculosis? Kasi hanggang ngayon, alam mo, partner, hanggang ngayon, marami pa rin hindi nakakaalam kung ano talaga ang TB. Yes, partner. Ikaw, ikaw partner, ikaw TB tuloy. Ikaw partner, ano ba, ano ba yung kaalaman mo tungkol sa tuberculosis? Yung idea ko lang about TB, partner, is, yun nga, nakakahawa siya. Okay. Yun siya, partner. Number one, yun yung ano. Kasi kapag nalaman na yung tao na may TB is ginagamot talaga siya. And as much as possible, parang kailangan ba siyang i-isolate, partner? Okay, very good. So, yun yung mga alam mo, no? Oo, kailangan kong pang-confirm ngayong araw. So, yun lang, partner. Okay, very good. At least, meron kang konting kaalaman, no, tungkol sa TB. May mga, kumbaga, parang tama naman. Mayroon din tayong dadagdagan pa kung ano yung mga alam mo na tungkol sa TB. So, mga kababayan, kayo ba narinig nyo ba yung salita o sakit na tuberculosis? Ito po ay lumang sakit na, actually, hindi po ito bago, Lumang sakit na ito, panahon pa ng kopong-kopong, meron na pong TB, no? Actually, si Manuel L. Quezon, ang ating Pangulo, before ay TB, tuberculosis, ang kanyang ikinamatay. So, alamin natin ngayon, ano nga ba yung mga tamang impormasyon tungkol sa TB? Tama ka, partner, nung sinabi mo nakakahawa. So, itatama na natin yung mga kuro-kuro ng karamihan na ito ay namamana. Hindi po ito namamana. Alam mo kung bakit sinasabi ng mga tao na namamana, partner? Kasi kapag nagkaroon ng TB, yung isang miyembro ng pamilya, eventually, yung ibang miyembro ng pamilya, let's say for example, yung tatay nagkaroon ng TB, namatay, hindi nagpagamot. No, eventually, yung mga anak magkakaroon din ng TB. Pero hindi po ito naman na ito po ay nahawa, no? So, tama, partner, ito ay nakakahawa.
At sabi mo kanina, ginagamot. Yes, ito po ay nagagamot. May gamot po tayo ng tuberculosis, mga kababayan, ha? At libre yan. Libre na, may gamot pa. So sana naman, mga kababayan, no? Sana naman pumunta tayo, no, sa tamang gamutan when it comes to TB. At sabi mo kanina, ina-isolate. Ang ibig po sabihin ni Partner Lara, ito ay inihihiwalay sa ibang mga kapamilya. Actually, Partner Lara, tama ito kung sakaling, kumbaga parang, hindi siya katulad kasi ng COVID-19 Partner Lara No, ang pag-isolate kasi ng isang TB patient, hindi katulad ng COVID-19. Actually, pwede itong ma-prevent kapag yung pagkahawa, kapag tama yung mga gagawin mo. For example, kapag ang tao po ay hindi pa nagagamot, let's say, na-diagnose siya na positive siya, no, sa tuberculosis, no, active TB. Ngayon, pwede siyang makahawa kasi. So, pwede mo siyang ihiwalay, especially kapag nanay, tapos may mga anak, para hindi mahawa yung mga anak. Pero alam mo ba, partner, kapag nagagamot ng isang tao, may certain period, no, na ilang buwan lang, I think kung ako nagkakamali, 2 buwan lang na nagtitake ng active na mga gamutan yan, magiging negative na yan. Ibig sabihin, hindi na ganun kalakas yung pagkahawa niya. Napakababa na yung pagkahawa niya. No, kaya may certain point na hindi na nakakahawa, pero ipagpapatuloy pa rin niya yung gamutan niya. Parang ganon, no? So, umpisa muna natin siguro kung ano nga ba talaga ang tuberculosis. So, paano ba nagkakaroon ang tao ng TB? Okay, very good. Oo, no? So, ang tanong ni Partner Lara, paano nga ba nagkakaroon ng TB? So, unang-una, ang tuberculosis po, ang nagkukos po niyan, ang may gawa po niyan is yung tinatawag nating MTB. MTB, Mycobacterium tuberculosis. Isa po itong bakterya na naipapasa po sa pamamagitan ng pag-ubo. Halimbawa, magkasama tayo ngayon dito sa studio. So, umubo ako, may TB ako. Tapos, hindi ako nagtakip ng bibig or ilong. Tapos, hindi ako naggagamot, aktibo, no? Yung aking TB, no? Infected TB, active case. Tapos, umubo ako. Tapos, nandito lang tayo sa kwarto. Pwede nga yan na nakalutang lang sa ere, no? Pwede nakalutang lang yan sa ere. Pwede mo talagang malanghap yan. Lalo na kapag direktang napaubo ako sa'yo. Tapos, hindi kayo nagtakip. Wala ka ring face mask. Hindi ka nagtatakip ng bibig, no? So, pwedeng maipasa ko sa'yo at pwedeng malanghap mo yung bakterya ng TB, yung MTB. So, kapag nalanghap yun ng isang tao na ipasa yon, no? Nahawa siya, pupunta yon yung bakterya, pupunta yun sa lungs, sa baga. Mga kababayan, ang paboritong destinasyon ng isang bakterya po ng TB ay baga ng tao kasi it loves oxygen. Mahilig yan ang partner sa oxygen. Di ba, saan maraming oxygen ang katawan ng tao? Saan? Saan maraming oxygen? Sa baga, sa lungs. Ayan, di ba? We inhale, we exhale air, oxygen. So, pupuntahan niya yan. So, ang bakterya kasi, partner Lar, ang bakterya ng TB, medyo mabagal mag-replicate or mag-duplicate. Alam mo yung, kasi ang bakterya, ano bang gustong gawin ng bakterya sa katawan? Kumain at magparami. Yun lang naman yan Pupunta yan sa katawan mo para kainin niya yung nutrition ng katawan mo, sirain niya yung baga mo, at magparami. Nagpaparami yung mga yan. Ang pagpaparami po ng isang TB bacteria ay medyo mabagal. Ayan, medyo mabagal po So, ibig sabihin, hindi mo agad mararamdaman na may infection ka na ng TB. Nagigets mo, partner Lar? Pero tanong ko lang din, partner, kasi sabi mo mabagal. Tapos yung example kanina is dito sa room tayo. So, ano ba, for example, ngayong araw lang tayo magkasama. Mahahawa pa rin ba ako? Pwede ka pa rin mahawa. Especially kapag, kasi napakaliit ng kwarto tapos andito ka lang. Pwede mo makuha yung bakterya na yon. Pero hindi mo agad mararamdaman yung simptomas. Kasi mabagal siyang unlike other bacteria, katulad ng sakit sa tiyan, may nakain kang madumi or hindi maganda, tapos may nakuha kang bakterya, may nakain kang bakterya, pwedeng sumakit agad yung tiyan mo. Alam mo agad na meron kang sakit sa tiyan, alam mo yung pwede kang mag-poops, mag-diarrhea, may ilabas mo agad. Pero ang bakterya ng TB, matagal. Kaya nga, mga kababayan, di ba, ang mga, alam mo ba yung mga sintomas ng TB? Yun din yung partner. Yun yung isa pang tanong natin. Oo. Ano yung mga sintomas
nitong TB para malaman ng tao, hala, baka may TB na ako, kailangan ko nang magpa-check up. Yes, oo, tama yan, no? Kasi dahil mabagal yung pagpaparami nito, kapag marami na sila, dun lang mararamdaman ng tao yung mga sintomas. Ano-ano yung mga yun? Ito yung mga titignan natin, partner. Unang-una, nako, ito lagi natin sinasabi, 2 linggong ubo. Uy. Yung ubo ng ubo, tapos ginagamot mo ng mga cough syrup, mga tablet, kung ano-anong dahon-dahon ng mga iniinom natin dyan, pero hindi pa rin gumagaling at tuloy-tuloy yun na 2 linggo. Nako, dapat naobserbahan natin yan. So, unang-una, 2 linggong ubo na hindi mo maipaliwanag at hindi mapagaling-galing. Tapos, meron tayong tinatawag na lagnat, especially kapag gabi. Yung okay ka sa umaga, tapos kapag gabi nilalagnat ka. Yon, so, pwedeng kasama yon. Tapos, meron tinatawag dyan na night sweats. Yung bang hindi mo maipaliwanag yung pagpapawis mo sa gabi. Paano ba yun sa Ilonggo kapag sinabing night sweats? Yung gabi, pawis na pawis ka. Pinamalhas ka kung gabi. Yun, di ba? Kasi ganyan kapag nilalagnat tayo, di ba? Pagpapawisan ka. Tapos yung hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Nangangayayat. Kaya nga yung karamihan sa mga may TB, di ba, parang payat na payat sila. Tapos idagdag mo na doon yung hinihingal, yung konting lakad lang hinihingal, kasi parang hinahabol mo na yung hinga. Kasi yung bakterya, nasa lungs na hirap ka nang huminga. Kasi di ba, sinisira niya yung baga ng isang tao. Yun ang mahirap Ngayon, kaya nga sabi nila, wag mo nang hintayin, no, na namamayayat ka na masyado na magaan ang timbang mo, no? 2 linggo pa lang na pag-ubo, na 2 linggong ubo na hindi gumagaling, ipa-check mo na yan. Huwag mo nang hintayin, partner, eto karamihan po sa atin, mga kababayan, mga kababayan, hinihintay pa kasing mag-ubo o magdahak ng dugo. Yung kapag umubo, may dugo na. Yun. Nako, medyo na yan, mga kababayan, sobrang dami ng bakterya sa baga nyo yan. Ibig sabihin, no, dinudugo na. Malala pati na yung, yan, malala na, oo. So, wag nang hintayin kasi ganun ng tao. Alam niyo po ba, ang kalusugan ng tao, 80% prevention. 80% yung marunong kang mag-ingat para sa kalusugan mo. 20% lang yung cure, yung pupunta kang hospital. Pero tayo kasi nihintay pa natin na umubo tayo ng dugo bago tayo magpa-check up. So, sana hindi na. So, again, mga kababayan, meron ba kayong kakilala o ikaw ba inuubo na ng 2 linggo? Nilalagnat, no? Especially kapag gabi at may mga pawis-pawis dyan kapag gabi. At ikaw ba ay nangihina, no? O nagbabawas ng timbang, hindi makakain, wala nang gano'ng kumain, o nangangayayat na. Nako, magpakonsulta na po sa pinakamalapit na health center. Kasi baka sintomas na po ito ng tuberculosis. Karamihan po sa mga cases ng tuberculosis, partner Lara, is sa baga. TB in the lungs sa baga. Pero, meron din po tayong mga kaso, no, sa TB na hindi lang siya sa baga, kundi pwede rin itong sa iba't ibang organs natin, no? Kaya nga alam mo yung ang tawag dito, yung unang bakuna sa pagkapanganak, yung yes, BCG. BCG. Yes. Alam mo yun, partner, it's a prevention sa TB meningitis. Alam mo yung TB meningitis, TB in the brain. Sa brain lang, alright? Hindi po niya napoprotektahan din yung ibang TB, no, na kapag laki natin, pwede nating makuha. Pero sa bata, importante na ma-prevent natin yung kasi, alam mo na, bagong panganak Kaya kung kayo po ay nabakunahan, tapos merong scar, yung may peklat dyan, yun po yung ating tinatawag na BCG. Ayan, prevention po yun para dyan. May mga tanong po dito tayo about gamutan. Isagutin natin yan pag sa second part po ng ating talakayan about gamutan. So, for the meantime, dito po muna tayo, no, sa about TB. So, alam na natin kung ano yung nagkukos nun, ang MTB, Yes. ano kung paano yung pagkahawa, at ano-ano yung mga sintomas nito. May tanong ka pa, partner? Wala na, partner. Ayan. Later on, sagutin natin kung nagagamot nga ba ang Yes, TB. yun Ayan, yes po. Ayan, sabi nga natin, sabi ni partner Lara, nagagamot. Oo, huwag kayong matakot. Alam nyo, compared to diabetes, kung sino man yung mga may diabetes dyan, kung ikukumpara natin ang diabetes at tuberculosis. Ang diabetes, pag nagkaroon na tayo, for life na yan May maintenance ka, na kailangan mong, hindi na kasi siya bumabalik sa dati. Alright? So, unlike po TB,
na meron ka lang gamot in a certain period po, nagagamutin ka. And then after that, po pwede ka na pong gumaling. Ayan. So, yes, nagagamot po siya. At tungkol naman po sa ating mga gamutan, sasagutin po natin yan. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Ayan, meron tayong isa pa dito, ma'am. Ito na lang. August is a National Breastfeeding Awareness Month. Isulong at suportahan natin ang pagsasagawa ng eksklusibong pagpapasuso ng mga babies mula sa kapanganakan hanggang 6 na buwan at ipagpatuloy ang pagpapasuso na may pagpapakain mula 6 na buwan hanggang 2 taong gulang o higit pa. Sama-samang itaguyod ang tamang kaalaman, kalinga at ligtas na pagpapasuso para sa lahat ng mga nanay. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Gusto mo bang magkaroon ng malusog at masayang pamilya? Gusto mo bang magkaroon ng sapat na panahon para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay? Ang family planning ang sagot. Tara, usap tayo sa family planning. Ito ay hindi lamang para sa mga mag-asawa, kundi para sa buong pamilya at sa ating komunidad. Para sa libreng informasyon at serbisyo, kumonsulta na sa inyong pinakamalapit na health center. Dahil sa family planning, panalo ang pamilyang planado. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Alright, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Muli po nagbabalik ang talakayan para sa ating kalusugan. At ngayon po pinag-uusapan natin ang tuberculosis preventive therapy o preventive treatment, mga kababayan. At kanina, tanong ni Partner Lara, ano-ano nga ba yung mga sintomas ng tuberculosis? Yes, ano nga partner. ulit yan, Partner Lara? Natatandaan mo ba? Ayan, ang ating mga sintomas is una na dyan, yung mahigit 2 linggong lagnat. 2 weeks or more, ha? Weeks. Mag-umpisa ka sa 2 weeks or more. At kung meron tayong hindi maipaliwanag na pagpapawis tuwing gabi, Yes. ayan, partner. So, yun lang yung na-take note ko, yung Lagnat dalawa. at pagbaba ng timbang. Ayan, paghinga, Pagbaba. pag weaknesses, ayan, importante po 'yon. So, ang lagnat kasi mga kababayan, sintomas po 'yan ng infection. No, kahit anong sakit, sintomas siya ng infection. Pero ang pinakatitignan talaga natin sa TB, yung ubo. Kasi pauubuhin ka talaga niyan eh. Uubot-uubo ka talaga, di ba? Talagang matinding ubo talaga yan. So, mga kababayan, I think may mga tanong tayo dyan, no? Yes, meron tayong tanong sa ating comment section. Una na dito, ilang months ho ba ang gamutan at libre po ba ang whole duration ng pagpapagamot at saan po available? So, Okay. unahin na muna natin ang ilan months po ang gamutan. Okay, that's a good question, no? Sabi ko nga, unlike diabetes, ang diabetes maintenance for life, no? You have to maintain it. Ang TB, may certain period lang na gagamutin ka. Kapag po ang kaso ng TB case po ay drug susceptible TB, kumbaga unang infection mo ng TB, ngayon ko lang nagka-TB, no? Meron po tayong tinatawag na 6 months of treatment. Yun po yung pinakamatagal doon, no? So, 6 na buwan. Meron pong duration niya ng 2 months. May ibang klase ng gamot na ibibigay sa'yo. Then, after the succeeding 4 months, babawasan po yan. Tatanggalin yung mga ibang gamot. May ibibigay pong another set of drugs dyan. So, Kasi, kailangan niyang tapusin ang 6 tapusin po niya yon. Kasi ganito po yon. Yung 2 months po na treatment yan po yung mga matitinding gamot talaga na pumapatay sa mga bakterya ng TB. No? Andiyan po yung mga matitinding gamot natin like rifampicin. Ako, ito paborito ko to kasi ito pa rin yung pinakamagiting, no? Pinakamagaling na pumatay talaga ng bakterya ng TB. Andiyan po yan. Pagdating po ng 4 months, maibibigay ko sa iyo, parang i-maintain mo yon na maging negative ka at tuluyang mawala talaga yung bakterya, mapatay yung bakterya sa baga mo. So, pinakamatagal po dyan ang 6 months natin. Parang may 4 to 6 months tayo dyan eh. So, pinakamatagal po yan na kailangan niyang tapusin ang whole duration. At ang tanong dyan, libre po ba? Yes po, libreng-libre po yan. Actually, magmula po yan sa pagkonsulta. Hindi lang gamutan ha. Kasi, paano nga ba? No, malalaman na may TB ka. Pupunta ka sa pinakamalapit na health center. Kung merong DOTS po doon, o tinatawag na DOTS, di ba may tinatawag tayong DOTS, Directly Observed Treatment Short Course. Kapag meron po doon, sila po yung mga legit po na nagbibigay ng tamang gamutan ng TB. Mga kababayan, pumunta po kayo sa DOTS o DOTS treatment po para po sa TB. Sila po yung mga legit,
sila po yung mga na-trained talaga, sila talaga yung may tamang kaalaman tungkol sa tuberculosis. Kasi hindi pa po lahat din ng ating mga medical practitioners ay trained na when it comes to DOTS. No? So, ito po yung binibigay ito po ay programa actually ng WHO hanggang sa DOH na binibigay po sa ating mga kababayan. And yes, libre po ang pagpapakonsulta. Ang pinaka confirmatory test na gagawin sa'yo, may mga chest x-ray, may mga ganun, pero ang pinaka confirmatory test po is yung magbigay ka po ng plema. How do you say that in Bisaya? Yung Badlo. Badlok? Excuse me po sa mga nanananghalian ngayon, alam ko masarap ang pagkain, pero badlok. Badlok. Yes po. Ayan, so manghihatag ka og badlok. Magbibigay ka po ng iyong dahak po. Yung po itetest nila kasi titignan po yan sa microscope. Like gene expert, itetest po yan kung meron ka po bang tuberculosis at makikita pa dyan kung rifampicin resistant ka na, kung anong klaseng TB yung pwedeng meron ka. From that, and then may mga other test po na bibigay sa iyo, and then kapag na-confirm ka po, bibigyan ko na po ng gamutan. And yes po ha, libre po ito. Ito mga kababayan ha, imagine ang pamahalaan natin, mag-aalat yan ng package, TB package para sa gamutan mo for 6 months. Hindi mo, kumbaga parang masyado, yung gastos niyan, di ba, yung halaga niyan, karapatan mong kunin yon, karapatan mong magamot dahil karapatan mong gumaling at maging malusog ulit. And after 6 months, kapag sinunod mo yan ng tama, no, walang palya, kasi dapat yan daily kaya nga DOTS, Daily Observed Treatment. Dapat araw-araw mo pong iniinom ang gamot mo, walang palya, para po mapatay talaga yung mga bakterya, gumaling ka. At after 6 months, I'm telling you, naku, gagaling ka talaga, babalik ka sa dati mong kalusugan. Hindi katulad ng ibang mga sakit na maintenance talaga yan. So yes po, nagagamot po siya at libre po ang gamutan. At yan yung pinapakiusap po talaga natin sa ating mga mamamayan. Yes. Na kasi partner, within 6 months, makaka-feel sila, ay parang okay na ko Baka isipin niyo po, wag na ipagpatuloy na ko po. Tapusin niyo po ang 6 months na gamutan. Yes, correct. At partner, meron pa tayong another question. Kung nahawa na ng TB at nagamot na, so for example, natapos niya talaga ang 6 months, pwede po bang mahawa muli after several years? Ang sagot po dyan ay yes po. Sadly, pwede po ulit mahawa. Wala pong immunity ang tuberculosis. Hindi katulad ng mga ibang sakit na, oy, nagka-chickenpox na ako, hindi na ako magkaka-chickenpox ulit, hindi po ganun yon, okay? So, ang tuberculosis po, let's say for example, nahawa ka na, nagamot ka na, after 6 months, healthy ka na ulit, pinabayaan mo ulit ang katawan mo. Alam mo yon, na-exposed ka ulit din sa may mga taong may tuberculosis. Pwede ka ulit mahawa. And this time, baka mas matindi na ang iyong makuha. Pwedeng makuha mo pa rin ang DST o yung tinatawag na yung unang sakit mo na susceptible siya sa mga first-line drugs. Yun po yung set ng rifampicin. Pero po, kapag nahawa ka ulit, baka mamaya DRTB na ang makuha mo. May tinatawag po tayong DRTB drug-resistant tuberculosis. Mas matitindi na po yung gamot dito kasi hindi natatalab yung mga una mong tinik. Pwede po yun. O pwedeng yung mga dating bakterya pa rin yun. Pero babalik ka na naman sa dating gamutan at baka hindi na tumalab sa'yo yun. Kaya importante na kapag nagamot ka na, ingatan mo na yung kalusugan mo, no? Huwag ka nang bumalik pa, no, sa dati mong status, no? Importante. May tanong pa tayo sa kanila. Ayan, partner. Wala na tayong tanong sa ating comment section, pero meron tayong tanong. Regarding dito, kasi yung topic natin is TB preventive therapy. So, bigyan natin ng kaalaman ang ating mga mamamayan. Okay, very good. Ang kaalaman po na ito ay para lang sa ating mga mamayan, mga kababayan. Meron po tayong tinatawag na training din when it comes to preventive treatment natin, okay? So ito po para po sa mga basic na kaalaman lamang ng ating mamamayan na baka nag-aalangan silang sumailalim sa preventive therapy. Now, kanina pinag-usapan natin, ano nga ba yung sakit na TB? Nagagamot ba ito? Yes po. Libre ba? Yes po. Pwede ka pa rin mahawa? Yes po. Ngayon, may tinatawag tayong preventive treatment. No? Ano ba ito? TPT yung tawag nila. Okay. Ito, yung mga taong
Kasi, Lara, ganito mga kabayan, listen up carefully. Tingnan natin kung may paliwanag natin ng simple lang. Meron kasing tinatawag na, kumbaga meron tayong tinatawag na infected TB. Kumbaga parang may infection sa TB pero hindi active. Kumbaga, infected ka sa TB, may nakakuha ka. Kasi ganito, di ba sabi natin kanina, kapag nakakuha ka ng TB pumunta sa baga mo, pwede kasing you're healthy. If you're healthy, malakas yung immune system mo, ang gagawin ng macrophage, yung pong sundalo sa katawan ng baga natin. Meron tayong sundalo sa iba't ibang parte ng katawan natin. Yung sundalo po sa baga natin, pwede niya kasing kainin o saklubin yung bakterya na yon. So, pag kinulong ni macrophage yung bakterya na yon, ibig sabihin, magiging inactive yung bakterya, yung TB bakterya. Pag naging inactive yon, matutulog yon. Mga kababayan, matutulog yung bakterya na yon. Hindi siya magiging aktibo. Infected ka, pero hindi aktibo yung TB disease sa katawan mo. Anong mangyayari sa'yo? Wala kang sintomas, mga kababayan. Walang sintomas kang mararamdaman, hindi ka uubo, lalagnatin, or what. Kasi, ang tawag dito, yung sundalo sa katawan mo, kinulong niya. Kumbaga, nasa loob yung bakterya, ikukulong niya yan, patutulugin niya. Kaya nga may tinatawag tayong dormant Ang dormant po ibig sabihin, hindi aktibo yung bakterya sa katawan mo, natutulog lang yon. Syempre, hindi lang naman yan isa, marami yan, nakuha kang bakterya. Alright? So, kapag ganun po, ang kaso po niyan is inactive TB, pero infected po ang tawag dyan Infected ka, pero inactive pa rin. Ngayon, yun po yung gagamutin ng TPT. Mga kababayan yun yung iti-treat ng preventive treatment natin. Alright, so, pwede pala yun? Yes po, kasi ganito yon. Alam mo ba na there are about 25% sa buong mundo ay infected ng TB. That is 1 out of 4 individuals. Sa buong mundo yan Ngayon, sa Pilipino, dito sa Pilipinas, ilan ba? There are about 40% of Filipino people ay infected po ng tuberculosis. Infected, ibig sabihin, pwedeng meron ka. Baka nga hindi mo alam, partner, meron ka Pero hindi ka lang nagde-develop ng symptoms kasi mataas yung immune system mo ngayon. Kumbaga malakas ngayon. And 40% of Filipino people, that count as 2 out of 5 individuals. Ilan tayo ngayon? 3. Dagdagan mo ng 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2 sa atin infected ng TB. Baka hindi natin alam. Kasi baka hindi kasi natin alam na exposed pala tayo sa mga may TB sa labas. Hindi natin alam. Kasi 80% of Filipino people are exposed sa TB. Kumbaga pataasan talaga ng immune system yan. Kaya mga kababayan labanan to ng immune system. Ngayon, sabi ko nga, natutulog yung bakterya. Kasi kinulong siya ni macrophage, kinulong siya ng sundalo sa katawan natin. Kailan mo dapat i-prevent yon? Kasi may tinatawag kasi tayong reservoir. Alam mo ba, kaya nahihirapan tayong tuldukan yung TB dito sa Pilipinas? Kasi may tinatawag tayong reservoir. Alam mo yung reservoir? Kumbaga meron tayong reserved na mga tao na magiging aktibo yung TB in the next few years. So usually, partner, lumalabas yan kapag mahina na or matanda na. Very good. So nakita nyo na ngayon na bata ka pa. Ngayon na very strong pa ang immune system. Pero ma'am, paano kapag humina ng immune system ko? Lahat tayo tatanda, lahat tayo magkakasakit, no? Kung ano yung pwedeng mangyari sa atin. Kapag humina ang immune system natin, yung pananggalang natin, pwedeng makawala yung bakterya na natutulog. Pag nakawala siya, yun yung magiging active TB case na yung tao. Yun na yung sasailalim na siya sa tamang gamutan talaga, yung DOTS na tinatawag. So nakita natin yung directly observed treatment. So, aktibo na kasi. Ngayon, yung TPT, binibigay siya kapag may infection yung tao pero hindi pa active. Ibig sabihin, kailan mo ba pupuksain yung mga bakterya sa katawan mo? Kapag natutulog o kapag gising? Kailan mo gustong puksain? Pwedeng kapag tulog pa siya. Kumbaga, hindi sila nagpo-produce hindi sila dumadami. Kaya mas maganda o mas magiging maganda yung pagpuksa mo sa kanila. Kasi parang siyang inaatake na tulog, di ba? So, yun yung TPT na tinatawag natin. At yung mga taong may natutulog na bakterya, yun po yung magiging future TB case kasi. Kaya hindi siya natutulukan. This is TPT, mga kababayan. TB preventive therapy or treatment is one
of the best ways to end TB talaga. Kasi ang nangyayari sa Pilipinas, gamot tayo ng gamot eh. Pero hindi natin natututukan yung mga may natutulog palang bakterya, yung ating mga infected case. Alam mo, meron na to before. Kasos, dali baka malobot ang aking laptop. Naku, Sir Ian, paki-charge nga. Salamat. Kaso ngayon, dinagdagan natin yung mga treatment nito. Meron na tayong TPT before, dagdagan natin para mas mapababa talaga natin yung mga TB cases natin at maabot natin yung ating 2035 po na average of ang 2035 na goal natin na sana talaga bumaba na at matuldukan ang TB sa Pilipinas. So, isa to na ways. So, naintindihan mo, partner Lars? Ang ganda, di ba? Habang natutulog yung bakterya, kailangan natin silang puksain. Kasi preventive nga siya. Yes, correct. Preventive talaga siya. Sabi nga, kailangan natin ng pangpuksa, hindi lang sa mga active TB. Pero kasama na dyan yung mga, ang tawag pala dun sa dormant na case, latent TB infection. May infection, latent siya. Tinatawag siya na latent. Alright. Now, I think we only have like 10 minutes left. Ibibigay ko na yung mga kailangan nating malaman dito. Ngayon, bago natin isa-ilalim, kasi baka mamaya narinig ng mga kababayan natin, bibigyan daw ako ng TPT, no? Preventive therapy. Ayoko, wala naman akong TB. Diba? Wala naman kasi hindi naman ako inuubo. Ba't ako bibigyan ako? Baka mamaya masira lang yung kidney ko, masira yung atay ko. Ganyan naman kasi yung mga tao, di ba? Yes. Pag nag-take ng antibiotic, Totoo no? yan, partner. Oo, hindi po. Alam mo, malaki po kasi yung chance po na mag-develop yung pong mga infected TB sa active TB. May malaking chance na mag-develop ka kapag meron kang mga exposure. Ito po yung mga risk factors na po pwedeng mag-progress yung infected TB sa active case, no? Kapag ang bata po ay may contact, no, sa isang tao na may TB, may sa bahay, meron pong TB case, active TB case, may contact siya doon, no? Less than 5 years of age na mga bata, malaki ang chance na mag-progress po yung infection nila into active case. Another one, pwede po ang taong may HIV infection. Kaya po kung titignan ninyo, no, yung mga may PLHIV, people living with HIV, may mga ano po yan, other gamutan po yan. Meron po silang mga preventive therapy treatment natin sa TB para hindi kasi ano ba ang meron ng HIV? 'Di ba? Pinapatay ng virus yung immune system. So, masyadong mababa yung depensa nila. So, pwede maging active TB case. Kaya kailangan, pwede mag-progress talaga kapag meron silang infection. Ano pa? Yung diabetes mellitus or mellitus natin, di ba? Kasi sabi ko nga, patay din ang immune system, no? Mababa rin ang immune system ng diabetes. Tapos, eto yung mga taong mahilig, no? Meron ka ng infection, tapos, alcoholic ka pa, excessive use of alcohol, substance abuse, including tobacco use. Marami akong kilala. Alam mo kung bakit? Ano ba saan pa pumupunta yung mga nicotine at usok ng sigarilyo? Sa baga, di ba? Hindi po nagkukos ng TB ang paninigarilyo. Pero pinapahina niya yung baga mo na kapag nagkaroon ka na nalanghap mo ang TB bacteria, pwedeng hindi nakakayanin ng sundalo sa katawan mo at pwede talaga mag-progress, no, sa TB. Parang sinasabotahe mo lang talaga yung sarili mo. Yes, you're sabotaging yourself. Kumbaga parang ang lakas-lakas ng baga mo, mga kababayan. Ang daming soldier dyan pero pinahina mo. So kapag nakakuha ng TB bacteria, pwede mag-progress talaga to TB, active TB disease natin. Tapos yung mga mabababa ang timbang, yung mga malnourished. Kasi, di ba, pag malnourished ka, kulang ka sa nutrition, kulang yung depensa ng katawan mo, yung lakas ng katawan mo para depensahan yung sakit na yon. So, pwede maging active talaga yan. Yung merong scoliosis or other occupational lung diseases, ibig sabihin mahina yung baga mo. Yung mga taong kumbaga galing o pupunta sa lugar na mataas ang tuberculosis tulad ng Pilipinas. Di ba? Parang halimbawa may pupunta dito, no, sa Pilipinas. Mataas kasi ang kaso ng tuberculosis sa Pilipinas. So, pwede sila mag-preventive therapy treatment or pwede mag-progress yung kanilang inactive na TB disease kapag napunta sila sa mga lugar na yun. At yung mga merong cancer and immune modulation treatments, ibig sabihin yung mga mahihina talaga yung mga depensa. Kasi pag may cancer, kinakain ng cancer cells yung mga healthy cells mo, di ba? Ang may cancer kapag
nahihirapan silang kumain, yung mga ganon. So, importante na healthy. Kaya nga sabi ko, labanan ng depensa talaga ito eh. O, di ba? So, napaka-importante po na, ano pala, pag binigyan ako ng TPT, kailangan ko palang sumailalim doon para magamot ako. Ay, ayun din partner. Kapag, kasi concern nga nila na kapag mag-undergo sila dyan sa TBPT, kailangan ba na mag-undergo po muna sila ng testing? Yes, very important. Kasi hindi po lahat is isa sa ilalim sa TPT. Very good. Hindi po lahat po pwede pong mag-TPT agad-agad. Kumbaga parang wag ka naman mag-apura na parang, uy, gusto kong magpa-TPT, no? So, meron pa po tayong mga dapat isa ilalim, no? Kasi meron tinatawag tayo na sino ba yung mga dapat isa ilalim for TPT. Unang-una, ito po actually yung mga merong household contact at close contact. So, ano pa ibig sabihin? May dalawang klase po yan. Meron po tayong tinatawag na household contact. Ito po yung kung ikaw sa bahay mo, you share yung same enclosed living space po sa index case. May itawag sa index case eh. Yung index case, yun yung talagang may yung talaga yung may active case. And then, nakatira kayo sa iisang bubong. Yun siya. Especially, natutulog kayo sa iisang kama. Yung mga ganun, sobrang lapit nyo. Household contact, oo. Yes. At meron din close contact. Yun po yung mga kasama mo naman po pwede sa katrabaho mo. Na meron kang exposed for 3 months, no? No, yun po yung mga pwede natin isaalang-alang. So, ano pa po yan i-investigate pa po yan. So, magkakaroon tayo ng interview po yan, itetest po kayo, ika-counsel kayo, para po bago tayo isaalang-alang. So, may mga test din po tayo dyan, like for example, itetest, kumbaga parang i-rule out natin na may active TB disease. Kasi hindi na po pwedeng magbigay ng TPT treatment sa isang taong may active TB disease na. Di ba, halimbawa, ay, hindi na yon. Kumbaga, isa sa ilalim yan, titignan yung... Gamutan na talaga yun. Yes. Isa sa ilalim dyan yung 4 symptom screening, no? Especially po kung, lalo pag may PLHIV, etc. No? So, sa children, i-screen po sila. I-rule out muna yung active TB disease natin. Kasi, halimbawa, meron ka na pala, hindi na yon yung dapat gamutan mo. Meron din tayong tinatawag na testing for TB infection, no? May skin test tayong tinatawag, yung TST, tuberculin skin test. Meron din tayong IGRA, no? Interferon gamma release assay. So, may iba't ibang mga test po at interpret po yung mga result na yan para masabing eligible ka sa grupo para gamitin ang TPT. Alright? So, hindi siya basta-basta din po. So, again, ika-counsel ka din. Kakailangan niya ng baseline, no? May mga precaution din tayong tinatawag. So, ayan. So, since mga kababayan, no, hindi kasya talaga eh. Pag sinabi ko kasing TB, masyadong malaki talaga yung discussion dyan, alright? So, basta mga kababayan, ito lang isipin natin. Bago ka magka-TB, TB is curable, treatable, but also, pinaka-importante, it's preventable. Yun. Importante na malaman natin na prevent ang TB. Una muna, dapat malaman muna natin na pwede palang hindi ka naman magkasakit ng TB and ma-prevent mo yon. Sa pamamagitan po yan na unang-una palakasin mo yung iyong resistensya sa katawan. No, yung pagiging healthy po, healthy lifestyle, wag magbibisyo, wag pahinain ng ating mga baga, no? Importante yan para kahit ma-expose ka, hindi ka agad magkakasakit o hindi ka magkakasakit. And then, importante po yung pagtatakip ng bibig at ilong pag bumabahing at pag nasa enclosed space po kayo, halimbawa, dikit-dikit, parang ako, partner, kagagaling ko lang kasi ng ibang bansa, di ba? Nag-South Korea po ang inyong lingkod. Ayan. So, pag nasa enclosed space ako, like, aeroplano, bus, sa airport, no, naka-face mask po talaga ako kasi you'll never know hindi mo alam. So, dapat nasa sayo na yon kung paano ka mag-wear o magsusuot ng face mask. So, yes, kapag sobrang crowded po, sobrang daming tao, hindi open space, mag-face mask po kayo. Importante yun. Yun lang naman eh. Importante. And of course, pagbuhugas ng kamay, kasi pwede mo makuha, dumidikit yan sa mga bagay-bagay, no. Pero airborne po kasi, nakapamanatili sa hangin po yan. Tapos napaka-importante, buksan ng ating mga bintana, kahit sa office everyday, we should have air change. May tinatawag na tayong air change per hour eh. Yung dapat bawat oras nagbubukas ka. No? So, importante, malinis yung hangin na pumapasok po sa opisina, sa bahay natin, mga ganun po. Yun po yung prevention na, paano tayo magkasakit. At pag meron naman pong may sakit na, importante po na, hindi po
hindi po kailangang ihiwalay po yung mga kubyertas ng taong may TB. Kasi mahahawa ka sa laway. Hindi po yon. Hindi po nahahawa sa laway ang may TB. Sa hangin po talaga yan. So, importante pa pwede po silang i-isolate habang hindi pa sila naggagamot. Sabihan po yung pasyente na magsuot lagi ng face mask. Kayo din po, no? Magsuot lagi ng face mask. And then, ipagamot po talaga. Kailangan pong magamot talaga para hindi na siya makahawa pa. Kasi darating ngayong time, sabi ko na hindi na siya nakakahawa hanggang sa gumaling po siya. And iingatan po yan. Ngayon, kung sa tingin mo naman, yung karamihan po kasi ito mga household contact and close contact at saka yung mga bababang immune system. Yung binanggit ko kanina kasi yun yung may mag-progress talaga into TB disease. So, importante po na matest din tayo. Ayan, pag tayo po ay nag-aalaga ng pasyenteng may TB, na sa tingin mo, exposed ka na ng matagal, no? Napaka-importante magpa-test po tayo ng screening test kung infected tayo, wala tayong 4 symptoms, hindi active yung case natin para po mabigyan tayo ng TPT. Yung po yung tinatawag natin na TPT. Hindi ko na lang po babanggitin yung mga iba't ibang gamot ngayon kasi baka malito lang kayo para po sa ating mga health workers na yon. Pero yun po yung mga importanteng message talaga when it comes to TB. Yes, partner. Yun, partner, no? So, sana naman po ay marami kayong nakuha sa ating topic ngayong araw. Yes, actually marami pa to, no? Marami pa ang napakalang talaga TB, yung oo. oras natin. Pero importante mga kababayan, kapag sinabihan kayo na ikaw kailangan mong sumailalim sa preventive therapy treatment, magpa-treatment po tayo para po hindi mag-progress, labanan habang tulog pa ang bakterya, para po hindi tayo maging future TB patient someday. Yun lang mga kababayan, I guess I'm running out of time. Yes, we're running out of time. Pero tandaan po natin, paulit-ulit po nating sinasabi, prevention is better than cure. Yes, and TB again is treatable, curable, and preventable mga kababayan. So, ingat-ingat mga kababayan. Hanggang dito lang tayo. So, hanggang sa susunod na topic po natin, magbabalik po kami ngayong September na. So, sa ilalim po, sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Aristides Concepcion Tan, ito po muli ang talakayan para sa ating kalusugan. Hatid po sa ating Communication Management Unit sa Serbisyong Urgent, Serbisyong SOC Sergeant. Ako po si Leah. At ako naman po, si Lara. Nagsasabi sa inyong, stay healthy mga kababayan, huwag magkaka-TB, and you have to submit yourself with TPT kung kinakailangan. Magandang umaga, bye-bye! Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Soxargen Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan.